guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Leo. Leo, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. At Leo, maraming salamat sa mga nag-request po ng Akashic Record reading, yung Knowing Your Past Life, which is ang pamamaraan ko is through meditation. Maraming salamat po sa pagtitiwala. At sa mga nag-request po ng nag-avail ng Power Stone Bracelet, thank you po. At sa mga nag-avail din po ng tarot reading, maraming salamat po. At yung mga reading ko po, general po ito. Ngayon, kung hindi po kayo nakaresonate, ibig sabihin hindi sa inyo. Okay? Walang tama at mali. At kung gusto nyo po na mag-focus lang tayo sa inyong energy, mag-request na lang po kayo ng personal reading. And of course, may bayad po. Okay? So, Leo, alamin natin ang iyong love life, career, and yung financial mo, yung pananalapi sa buwan ng February. Okay? Love life ni Leo. Love life ni Leo. Parating, ang love life posibleng maganap sa buwan ng February. Sa buwan ng February. Oh, may lumabas ng baraha sa'yo, Leo. Ilan ito? Isa lang. 4 ang nakuha ko. And then, with a combination of esoteric, which is favorite ko po itong esoteric na baraha natin, Leo? Pasensya na, ha? Okay. Parating kay Leo. Love life ni Leo. Dalawa lang. 3 sana kukuhanin ko. So, meron tayong beauty, yellow tiger, swallowtail orchid. And then, inspiration, lupini, goat with leaf wing. And meron tayong grace, yellow jasmine, two-tailed pasha. And friendship, freesia, green-veined caraxes. Oh, joy, gerbera daisy, pearl emperor. Okay. And then sa esoteric natin, meron tayo, Jibon of your houses, Miti Kudasai. Ay, sorry. Ayan. Wow, ganda ng mga color ng baraha mo, Leo. So, Leo, dahil sa tingin ko may kakayahan ka. Or kayong dalawa ng person mo, may kakayahan kayong magdala ng enerhiya sa kung anumang sitwasyon ang meron kayo. And sinasabi ng baraha na kinakailangan nyo ang pagkilos this month. Leo, kung may ambisyon kayo, kung anong kung anong ambisyon na meron kayo ng ikaw or kayo ng dalawa ng person mo, depende kung anong klaseng samahan ng meron kayo, Leo. Paki-adjust na lang, hindi ko alam kung mag-asawa kayo, boyfriend, girlfriend, kung ano ang gender nyo, kung ilang taong kayo. Okay? Paki-adjust na lang. Kinakailangan yung gumawa ng mga plano. Excuse. Kayo ng person mo, kung meron ka ng person dito, Leo, masasabi ko, this month, hindi makakabuti sa inyo na, kumbaga, yung umaasa lang, nag-iintay lang. Alam mo yun? Kailangan yung kumilos. Kailangan yung pag-aralan ang bawat kaganapan na meron kayo sa everyday life nyo, sa mismong relasyon nyo rin, Kaya, Leo, mag-ingat ka at pag-aralan mo kung ano ang mga direksyon na nais mo talagang tahakin, At nakakita ko, Leo, na meron ding mamumuong selos dito. Selos, at syempre, hindi mawawala yon, selos, insecurities, at yung pagiging makasarili. Kung meron kayong mga self-confidence sa bawat isa, masasabi ko na maiiwasan nyo yun, At maiiwasan nyo yung pagtatalo, yung mga pagdududa. Kaya
palaging dapat aware kayo dito, Leo, sa mga damdamin niyo. Kasi kung hindi kayo aware, tapos yung mga nakakita niyo lang, yung halimbawa may nakausap lang yung person mo, tapos kung ano na papasok sa isipan mo. So, kailangan dito talagang kailangan niyo ng pagtitiwala. Tingin ko sa love life mo, Leo, may mga taong hihingi sa'yo ng tulong, and if ever na hindi mo sila tutulungan, malamang na sasamaan loob nila, and then parang kasi ang masasabi ko dito, no, kapag ka hindi mo kayang matulungan ng mga tao, mas maganda siguro na nakataya kasi yan sa kung paano mo sila tatanggihan, yung way ng pag-reject mo sa kanila. Kasi kung hindi maganda ang yung pag-reject mo sa kanila or yung pagtanggi mo, kumbaga pag disrespectful, meron silang igaganti sa'yo. Malamang this month may mga ganyan taong hihingi sa'yo ng tulong, tapos hindi mo natulungan, papasamain nila ang reputasyon mo. Sisiraan ka nila, chichismisan, gagawa sila ng istorya, hatid dito, hatid doon. Kaya mag-iingat ka rin, baka pag-awayin pa kayo ng person mo dito. At Leo, hindi ibig sabihin na kapag may humingi sa'yo ng tulong, ay dapat parang tugunan mo agad. Okay? Lalo na pagdating sa pananalapi. Kaya makakabuti rin na pag-aralan mo ang sari-saring anggulo. Yung samahan nyo, yung sino ba yung humihingi sa'yo ng tulong, kung family ba ng person mo. Kasi meron ka mga tao makakasalamuha or nakakasalamuha mo na siguro ito, no? Kaya baka friend ng karelasyon mo, friend ng person mo. So, maaaring humingi sa'yo ng tulong sa pera or kung sa anumang tulong. Pero, huwag ka basta-basta magtiwala. Kahit na sabihin mo pa, kapatid siya ng karelasyon ko, kapatid siya ng asawa ko, kapatid siya yung kung sino ba yung person mo. Kaya, mag-iingat ka na lang, Walang masama kung kasi kahit friend mo yan, kasi meron kang friendship na baraha dito, no? Kahit friend mo, still kailangan mo pa rin maglagay ng boundary, Lalo na kung wala ka rin lang naman pera, wala ka rin lang may papahiram, anuhin mo lang, tanggihan mo, pero in a good way naman, para hindi sumama ang loob. So, pag-isipan mo kung paano mo sila tatanggihan, pero yan ang nakikita ko. And then, sa inyong dalawa magkarelasyon, kayong dalawa ng person mo, kailangan nyo talaga ng kumilos din, Maaaring makaramdam ka rin ng pagka-boring this month. Pero, syempre, kung anong magiging action nyo, merong kalalabasan yan. Kaya, maigi na gawin yung masaya ang inyong samahan, Hindi lang this month. Mga sa susunod pang susunod pang buwan. Tsaka nakakita ko kasi yung pagiging makasarili at mapilit ng tingin ko itong person mo kaya maaaring mauwi din kayo talaga sa selosan. Open natin ito. Angel number 8, events, creative endeavor. And then, people, professional assistance, 87, angel number 87. Events, commitment, angel number 3. Tapos 3 din to, cycle, increase. And then, lahat basahin natin ng upright ito. 3 din, Angel number 33, and then angel number 5, consciousness, cycle. So, dito nakakita ako sa baraha mo, merong argumento na magaganap this month. Yun nga lang, alam mo, Leo, iwasan mong ma-misinterpret ka ng person mo. Halimbawa, yung person mo may mga kaibigan siya. Para sa'yo,
Siyempre kaibigan ng person mo, parang makikipag-bonding ka, makikipag-ano ka rin sa kanila, parang balewala sa'yo. Siguro hindi ka masyado nag-iisip ng kung ano, 'di ba? Pero siguro pakikisama ang para sa'yo. Pero itong person mo, tingin ko magsiselos. Parang huwag ka masyadong maging close sa friend ko. Hindi mo naman sila friend ko 'yun. Kaya makakaramdam ng insecurity kasi itong person mo, ano. So parang yung pagiging friendly mo lang siguro para sa'yo, Leo. Kasi pinakikisamahan mo dahil siyempre barkada or kaibigan, best friend ng karelasyon mo. Pero itong person mo, hindi ganun ang dating sa niya. Kaya iwasan mo yung maging super friendly or baka nagiging sweet ka pa. Kung anumang kilos ang meron ka, pakiramdaman mo na lang. Ano? Kasi itong person mo mukhang magsiselo sa kaganapan na mangyayari sa inyo. At saka, kasi nga itong person mo magiging makasarili. Ano? Magiging mapilit siya. Kaya kahit anong gawin mo, mauuwi kayo sa selosan. At nakikita ko dominanteng pag-uugali ang meron ng person mo. Kaya malamang this month talagang may argumento na magaganap. Ano? Maaaring isa sa inyo maging self-centered talaga. Maaaring person mo, ikaw rin. Kaya isa sa inyo dito eh. Ito yung dark, ito yung shadow. Kaya isa self-centered, isa naman is self-assured. So, bahala na kayo dyan. Pakiramdaman nyo na lang kung sino mag-aano nito sa buwan ng February. Alam mo, tingin ko, madaling uminit ang ulo ng person mo. At paminsan-minsan, siguro nawawala ng control din. Anong tawag dito? Dark thoughts kasi, no? Lumalabas din yung pagiging negative side niya. Or baka yung iba sa inyo, Leo, hindi mo pa nakakita yung pinaka-negative side ng person mo, magugulat ka na lang. Ano? Tapos mapapansin mo, pabago-bago yung isip niya. Madaling magsawa, madaling maboring, ano? Wala nang ano. Nawawala na yung dating interest, yung passion, lumalabas talaga yung pagiging makasarili. Yung mga ganitong klaseng enerhiya, Leo, maaring nangangahulugan na maaring person mo or pwede rin maging vice versa, ano. Pero kailangan mo dito kahit na for example, Leo, ganito, bawat pumasok na yung February, tapos syempre napanood mo tong video ito, no? Tapos magiging aware ka na. So pakiramdaman mo ang sarili mo kung sino ba sa inyo ng person mo. Then kailangan ikaw ang mag-handle ng inyong samahan. Ano? Ikaw ang magbalanse. Kailangan intindihin mo yung person mo. Kung ano yung enerhiya ng person mo. Dahil kung sasalubungin mo yung init ng ulo niya, yung kakulangan niya ng self-control, mag-aaway at mag-aaway talaga kayo. Baka lumala ang inyong argument, ano? Hindi lang sa buwan na ito, mauwi pa sa susunod. Baka mauwi pa kayo sa hiwalayan. Kaya, anuhin mo na lang, pakiramdaman mo. Tsaka, mag-ano ka rin, ikaw na lang ang mag-effort dito, Leo, ano? Kailangan ikaw magkaroon ng kamalayan dito this month. Maaaring mahirapan ka, ano? Pero kailangan mong pangalagaan at kung gusto mo talagang mag-work itong relasyon na to, magtagal, kahit na hindi kayo maging forever nito. Hindi ko alam kung ilang years kayo magiging magkarelasyon nitong person na to, but still, hindi ko rin alam kung ilang buwan na kayo maging magkarelasyon or mag-asawa kayo. Pero Leo, gawin mo mag-effort ka dito. Pumasok ka sa isang relasyon, kaya i-commit mo yung sarili mo. Yung, kumbaga, ibuhos mo yung best mo. Para at least later on, walang pagsisisi, di ba? Mas maigi na yung nag-effort ka, ginawa mo ang lahat na makakaya mo, kaysa naman sa hindi ka gumawa, tapos mag-aano ka. Doon ka magsisisi. Gawin mo na, tapos magsisi ka. Kaysa naman sa hindi mo ginawa, tapos nagsisisi ka. Di ba? Hindi rin maganda yung ganun. Kaya, mag-effort ka na lang dito, Leo, no? At,
huwag kayong maging pabaya sa inyong samahan. Dahil sa nakikita ko, magiging pabaya nga kayo, magkukulang kayo sa effort, less na, kumbaga, wala yung less inspiration siguro kayo dito. Kulang ng motivation. May mga tao rin kasing hahadlang dito. Let's say, meron kayong let's say, for example lang ha, Leo, this month, magpaplano kayo na mag-outing. Okay? Pero, merong taong, kumbaga, aanuhin kayo dito magiging, iistorbohin kayo. Parang ganun. May hahadlang. May gagawa ng paraan para hindi kayo matuloy. Kaya, maigi siguro lalo na kung dalawa lang kayong mag-outing, magta-travel, huwag mo na lang ipaalam sa iba. Kasi parang, merong mga taong maiinggit na, ay, ano pala silang ganon, kaya ganito. Maraming tingin ko meron din connection din ito sa pera, no? Kasi sasabihin, pa-travel pa sila, wala naman silang or may utang pa sa akin, yung ganyan-ganyan. Kaya, kung ano man ang inyong balak, as much as possible, Leo, huwag mo nang i-broadcast sa mga family members, sa mga friends nyo, kayong dalawa lang. Okay? Or kung gusto mo i-surprise yung person mo, ganon din. Huwag mo nang ipaalam kung kani-kanino. At saka, alam mo, Leo, masasabi ko, marami ba kayong pera? Baka yung iba sa inyo, marami kayong pera, marami kayong ipon. Kaya, malamang siguro, may mga tao din sa inyo na umaasa, na parang, yung person ni Leo, may naman, siya na lang hiraman mo ng pera, ganyan-ganyan. Kaya malamang, may kaganapan na may trouble kayo dito this month. Hanggat maaga, agapan mo na lang ito, no, Leo? Maaaring itong person mo rin, dumating yung sumabog na. Baka yung bawa, Leo, ikaw, yung mga kamag-anak mo nang hihiram sa inyo ng pera, tapos ayaw ng person mo, magkakaroon talaga kayo na hindi pagkakaunawaan dito, Kaya baka, yung iba sa inyo, dati na kayo meron samaan ng loob, lalo lang lumala yung nyo. Tsaka, Leo, malamang na hindi mo makokontrol ang damdamin ng person mo. Kung ano man ang rason kung bakit magagalit ito, maging sa pera man, maging sa kung anong kaganapan ng meron kayo, lalabas at lalabas yung yung init ng ulo niya, sasabog to malamang yung iba sa inyo, susumbatan ka pa nito. Kaya, baka mangwenta pa. Kaya mag-iingat ka na lang, Lalo na kung, maigi siguro, huwag mo na lang galitin itong person mong ito. Tingin ko yung iba sa inyo dito, itong person mo, masakit siguro siya magsalita, kahit nasabihin mong pabiro lang. Kaya, daanin mo na lang sa tawa ito, pagka nagalit siya. Alam mo, Leo, bigyan mo yung inyong mga sarili ng oras, para maging banayad kayo, yung inyong samahan mismo, makinig ka rin sa sasabihin ng person mo, tugunan mo kung ano man damdamin ng meron siya, para hindi mawala ng kapanatagan, para mapanatili nyo yung inyong, kung ano may mga nararamdaman nyo dito, Kasi dito, tingin ko meron na tong kinikim-kim itong person mo before pa Kaya, sari-sari ang insecurities ang meron dito sa person mo. Parang, maring hindi lahat sa inyo, pero yung iba, parang nabibigatan itong person mo, makakaramdam siya ng kabigatan this month na parang maraming responsibilidad, maraming obligasyon, maraming kailangan tugunan. Maring
etong person mo naaawa din siya sa'yo, Leo, dahil meron kang kung anong kaganapan, problema sa pamilya siguro, meron ka ding nakikita naman niya yung problema mo rin pero darating din kasi yung time na mapupuno rin siya. Kaya kung ano man ang meron kayong kaganapan dito, Leo, dapat always, always maglagay ka ng effort, and then kailangan meron kayong kamalayan dito. Kasi minsan hindi mo namamalayan na sumusobra ka na or yung person mo sumusobra na sa'yo. Kaya bago pa lang maganap yun, kung aware ka na, pwede mo sa simula pa lang sabihan, paalalahanan na ganito, na yung ating savings pakonti na ng pakonti, kung ano man yan, wala tayong ngayon. So, kasi yung samahan nyo, tingin ko, involved talaga dito ang pera. Kaya iwasan nyo na lang na yung pera mismo ang maging rason ng away nyo, or kung ano man ng yung iba sa inyo dahil may hihingi ng tulong nga sa inyo, kaya isa rin yan na parang, ba't hindi mo tutulungan, kapatid ko yun, or ganito yun, kailangan, ganun, bakit ako tinutulungan ko yung kapatid mo, ganyan. Tapos pag kapatid, yung sumbatan ba? Kaya ingatan mo na lang dito, Leo, Well, anyway, hanapin na lang natin kung anong enerhiya ang meron ka sa career mo, pati sa pera. Alamin natin sa iyong career. Daming, di pa nga nakakapag Oh, angel number 7, 77, the chariot. Success that comes from dedication and self-discipline, celebrating your accomplishment, being in the spotlight. Tapos reverse, 3 of winter. Reach out to others for comfort and love. You will grow stronger from this situation. Sadness that will heal with time. Reverse, 5 of winter. 5 of winter. Walk away from this honest association, realizing that you lose happiness, something that's not worth effort. And the high priestess na reversed. Sa career mo, tingin ko may pagtitiwala yung mga tao sa'yo, dito. Pinagkakatiwalaan ka siguro. Okay. Nakakita ko na maganda ang performance mo dito. Ikaw ang Leo na may caring sa mga tao sa kapaligiran mo. Masasabi ko na kung sino man yung mga taong involved sa iyong trabaho, tingin ko, Leo, inuunawa mo. Or nauunawaan mo kung ano yung klaseng trabaho ang meron ka. Kung anong klaseng posisyon ang meron ka. Yung pinaka-posisyon mo mismo ang nauunawaan mo. Yung iba sa inyo, Tsaka nakikita ko sa inyong energy, Leo, yung pakikiramay, yung pagkokontrol, yung pagbabalanse. Tingin ko sa iyo mukhang wise ka, devoted ka talaga dito. Masasabi ko rin na ikaw ang Leo na talagang diplomatic. Magaling kayong umiwas sa mga taong salungat ang paniniwala sa inyo, salungat yung opinion. Yung pamamaraan, pananaw sa trabaho nyo, Kaya masasabi ko dito na kung may mga tao man na may hindi kayo pagkakaintindihan, let's say ang inyong mga kasamahan sa trabaho, coworker mo, tingin ko naman, ikaw Leo, may kakayahan kang i-handle, turuan sila, or merong nag-aaway-away dahil sa mali-mali yung trabaho, kung ano man yan, tingin ko, ikaw yung papasok sa center, aawatin mo sila, para hindi mo sila pag-aawayin. Alam mo yun? Ganun ka lumalagay ka sa gitna pero hindi ka kumakampi sa kabila, kumakampi dito, which is magbibigay ka ng mga advices, and tingin ko naman makikinig sila sa'yo. Meron kang ganong klaseng magandang Leo, energy. Maring meron kang leadership or talagang yung aura mo ang maganda rito. Magbibigay sa ito ng magandang reputasyon pa pag pinagpatuloy mo yung ganitong klaseng pag-uugali na hindi lang this month
Kaya tingin ko, yung ganitong pag-uugali mo, maraming tao na magtitiwala sa'yo, ah, more on parang, anong tawag dito, hindi naman sila sasandal sa'yo, pero parang makakaramdam sila ng kaluwagan ng damdamin. Kasi, si Leo hindi siya kumakampi doon or hindi siya kumakampi. Parang sa center ka lang. Tapos pinapakinggan mo yung mga hinaing nila at gumagawa ka talaga ng solusyon. Kaya marunong kang makisama at creative ka din na tao na Leo. Maaring hindi lahat sa inyo, pero ito ang Leo na nakakita ko. At saka, sinasabi dito ng baraha, Leo, matuturing kayong suriin ang inyong sarili para matukoy nyo, Leo, kung paano kayo makakalikha din ng mas malakas na kamalayan sa inyong sariling panloob na estado, ha. Kaya maaaring iba sa inyo, ikaw Leo, isa kang mature na tao, hindi ko alam kung ilang taong ka, ano? Pero tingin ko sa iyo, Leo, willing kang tumanggap ng responsibility. Halimbawa, sabihin ng boss mo, oh, nako, ito pala si Leo, ano pala to, magaling pala to mag-handle ng mga coworker niya. So, bibigyan ka ng trabaho. Maaaring hindi pa hindi pa itong February, baka nagsisimula pa lang na nakikilala ka na merong, ito si Leo, may responsibilidad pala to, maaasahan pala to, ganito pala. So yung, parang magiging savings mo yan, Leo, mag-i-start. At lalabas din yung magandang enerhiya mo. Kaya tingin ko, handa ka na kung meron mang ibibigay sa yung pananagutan ng boss mo, tingin ko, handa ka nang tanggapin yun. Yung kung ano man ang toka na ibibigay sa'yo. And hindi ko nakakita na mukha kang pera dito, yung ganun. Parang bibigyan ka ng boss mo ng trabaho. Naku, wala namang wala namang additional. Yung ganun. Tingin ko hindi ka ganun. Parang more on, sige po, okay po ako, ganyan. Bawa sabihin sa'yo, Leo, pwede ka ba mag-overtime? Tapos parang iniisip mo siguro, over na ako, ang dami ko ng overtime, parang kailangan ko namang mag-rest. Pero tatanggapin mo pa rin kahit na wala ng extra pwera pa sa normal na bayad sa overtime, kahit wala ng extrang incentive yan, basta tatanggapin mo, or kahit nasabihin mo pang, ano ba yan, business trip, or kung ano man yan, tingin ko, more on parang gusto mo mag-level up, sa trabaho. Kaya, tatanggapin mo, nakikita ko na magkakaroon ka ng self-understanding, which is napakaganda. Napakaganda. Kasi, lalo na kung ikaw ang Leo na kailangan mo pa talagang matuto. Bawa, hindi ko alam kung ilang taong ka na sa pinapasukan mong trabaho, pero syempre, kailangan mo ng experience, di ba? Alam mo yung ganitong klaseng energy mo, ipagpatuloy mo to. At tingin ko, ang tawag dito, sa paglipas ng panahon, gaganda, baka tumaas ang ranggo mo, kasi mukhang magalang ka, mukhang kahit na sabihin mo, hindi naman ako matalino, ganyan-ganyan. Hindi kailangan, depende sa kung anong klaseng company ang pinapasukan mo dito, Leo. Pero sa nakakita ko, hindi kailangan ng super na mautak. Ang kailangan dito sa pinapasukan mo, yung willing kang matuto at yung pagsisilbi mo sa pinapasukan mo. Loyal ka, mapagkakatiwalaan ka, at marunong kang makisama sa mga tao. Mukhang yun ang kumbaga mo dito yun ang pinakakakayahan mo na bibihira lang siguro yung mga tao sa company nyo na merong ganitong klaseng ugali. Kaya baka hindi lang this month lalabas yung paunti-unting lalabas yung ganyang magandang aura mo, and then eto ang magbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan. Kaya Leo, maintain mo lang yung pagbabalance, yung harmony, kung may gusot man, maayos at maayos din yan later on. Kasi tingin ko naman sa iyo, pag-aaralan mo talaga. Tingnan mo, talagang parang nagkikwenta siya rito. Marunong kang marunong kang makisama.
at alam mo kung paano intindihin ang mga kasamahan mo siguro dito, ano. Oo, Leo, masasabi ko na sensitive ka, sensitive person ko, or as a leader, ah, maingat ka, no, para sa pagtugon sa bawat na kung ano man ang ginagawa mo sa trabaho mo. Siyempre, emotional ka rin, ano, meron ka ring emotional na pangangailangan, at tingin ko naman, yung iba sa inyo, kung mature na talaga kayo, or kung hindi pa kayo mature, kailangan mong mag-mature. Okay? Lalo na kapag nakikitungo ka sa mga taong negatibo, yung madumi ang utak, yung talagang kakausapin mo, tuturuan mo, ano, tawag dito, opposite sa mga sinasabi mo. Kaya kailangan mo dito na talaga, ano, una, sakyan mo para, kasi kailangan mo rin magkaroon ng strategy dito, no? Sometimes kailangan mo ring utuin, ano, para hindi na mag-init ang ulo ng mga kasamahan mo. Pero kahit ano pa ang ugali nila, Leo, tingin ko maha-handle mo, mahahawakan mo, maaano mo sila, mapapasunod mo sila. Kasi meron kang ganong klaseng enerhiya. Okay? At saka, this month, Leo, ano, kailangan nyo ng, syempre, sa sobrang stress mo rin, sa mga kasamahan mo, kailangan mo rin balansehin yung sarili mong energy, yung emosyon mo, maging practical ka, logical, sa sarili mong pangangailangan din, ano. At ang karunungan mo kasi hahantong talaga sa paggalang at paghanga later on. Maaring hindi agad-agad, hindi mangyayari yan ng overnight, pero kailangan mong parang savings paunti-unti. At tingin ko naman maganda ang magiging kalalabasan niyan, mag-start na this coming February, ano, unti-unti na, tsaka yung may mga taong hihingi sa'yo ng payo, bigyan mo talaga sila ng payo at magtitiwala sila sa'yo, mapapamahal sila sa'yo. Kaya naman kapag ikaw ang nagkaroon ng problema dito, Leo, tingin ko tutulong din sila sa'yo. Kaya makakabuti na kung meron silang problema, makiramay ka sa kanila, pakinggan mo, maging mahabagin ka, magmalasakit ka, ano, sa kasamahan mo man sa trabaho, or sa iyong tawag dito, sa iyong boss. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang company na pinapasukan mo, ano. Pero alamin natin ang pera mo. Kasi tingin ko dito lang, ano, tsaka dito pa, ano. Tingin ko sa pera mo, kung wala ka, kapag may nanghiram sa'yo, halimbawa nangutang, ano, isa rin yan, ano, matutukan tumanggi. Okay? At saka pag lumabas. Ang dami. Teka lang. I'm sorry. 1, 2, 3, 4. Okay. 5. You are worth it. Angel number 23. Higher ground. Angel number 20. Vulnerability. Angel number 34. And then angel number 48. Hope and happiness. Trust your own understanding. Angel number 32. 23, 32. Alam mo, Leo, tingin ko sa'yo, iwasan mo yung bili ng bili, ano. At saka, kapag nagpautang ka, nagpahiram ka ng pera, masasabi ko na isipin mo na lang na hindi na babalik yun. Kaya, halimbawa, pautang naman ng 1,000, pahiramin mo na lang ng 300. Mga ganun ba? Yung kaya mo lang, ano, hindi ko sinasabi 300 talaga. Yung kaya mo lang, tapos, huwag mo nang expectin na babalik yung 300. Parang, isipin mo talang ibibigay mo. Yung ganun. Tapos, konting drama, alam mo yun, na, pasensya ka na, wala akong 1,000, ito na lang ha, ganun, 300. Tapos, gandahan mo na lang yung pag-approach sa taong yun, para maramdaman niya na talagang, tawag dito, nakikiramay ka sa kanya, talagang may pagmamahal ka, maging karelasyon mo man to, maging person mo man to, or kung sino ka mag-anak, kaibigan, co-worker, basta ganun mo na lang ang tawag dito, ang ipakita mo sa kanila. At huwag ka nang umasa na kung mabayaran ka, thank you. Kung hindi naman, okay lang. Sa simula pa lang, iset mo na yung feelings mo na okay lang sa akin na hindi na ako bayaran. Yung ganun ba?
And kasi nakakita ko this month, marami kang shoulder na ng mga responsibility. Kaya baka mag-collapse, um, ano ka dito, mahapo yung ano mo. Kaya mag-iingat ka na lang, maiging magkonsulta ka sa pitaka mo, sa iyong bank book. Iwasan mo yun ng bili, gastos ng gastos. At nakikita ko naman magkakaroon ka ng financial relief. Ano? Mm. Pero, kung gastador ka talaga, hindi ka magkakaroon ng financial relief dito. Baka opposite pa ang mangyari, mabaong ka lang. Kaya makakabuti sa'yo, Leo, na maging practical ka. At wag mong akuin mag-isa yung lahat ng halimbawa may problema mo sa pera, kung ano man ang may problema ka, wag mong akuin mag-isa. Kung may person ka, then i-share mo sa person mo. At kung ikaw nangangailangan, maghanap ka ng coworker mo, ng tao na makakatulong sa iyo. Humingi ka ng tulong, baka ikaw yung iba sa inyo, no, hindi lahat. Baka ikaw yung type na Leo na sinasarili mo lang, na iniisip mo before pa lang, wala naman tutulong sa akin, wala naman magpapahiram sa akin ng siguro ikaw din yung Leo na mahiyain, hindi ka mahilig mangutang, hindi ka mahilig humingi ng tulong sa ibang tao. Pag ganun naman, itry mo. Baka siguro takot ka, Leo, na ma-reject, yung matanggihan na, ay, wala akong pera, ganyan. So, baka siguro before meron kang ganong klaseng experience, pero huwag mong akuin. I-try mo lang. Baka merong mga tao sa paligid mo dahil nga mukhang ikaw ay matulungin na tao. Nakakita ko naman, Leo, responsible kang tao. Kaya meron ding taong tutulong sa'yo. Pero, syempre, unahin mo muna yung sarili mo. Unawain mo kung paano mo i-handle yung sarili mong pananalapi. Okay? At kung meron kang economic trouble talaga, kailangan mong solusyonan agad. At saka gumawa ka ng tamang hakbang para malutas mo mga pangunahing issue na nagpapahina sa iyong pananalapi. Matuto ka rin kontrolin ng pitaka mo, yung sitwasyon, mga kaganapan sa iyo. Kapag nagawa mo yan, tingin ko mag-i-improve ang pananalapi mo dito. Marirelief ka. Okay? Kaya kung meron ka maitutulong, kung ikaw ang Leo na may matutulong sa iba, yung kaya mo lang maitulong. Kung ikaw naman ang Leo na nangangailangan ng tulong talaga, huwag mong suluhin, I-try mo, huwag kang matakot, i-try mo, ma-reject ka man o hindi, dahil syempre nangangailangan ka ng tulong. And yung iba sa inyong Leo, tingin ko, hindi lang sa February, meron talagang taong tutulong sa'yo dahil meron kang magandang aura din. Matulungin ka rin, mahabagin ka, nakikiramay ka. Maaaring hindi sa February, sa susunod pang buwan. Kaya kung pagagandahin mo, matututo ka makisama sa mga tao sa kapaligiran mo, kung ano yung nilabas mong enerhiya, yun ang babalik kasi sa'yo. At saka kahit na hindi bumalik, huwag ka nang umasa. Okay? Hindi mo na kailangan ng sukli. Hayaan mo na lang. Dahil darating at darating na merong tao talagang tutulong at makaka-appreciate sa lahat ng mga ginagawa mong kabutihan. Okay, Leo, na napakaganda ng enerhiya mo this month. So, ikaw nang bahalang mag-adjust. Basta, maging aware ka lang. Always, Leo, palagi ko sinasabi sa reading ko, kailangan talaga ng self-awareness, self-discovery, self-reflection. Okay? And self-discipline, syempre, hindi mawawala yan. Kahit magtahakin mo pa yung mundo ng spirituality, kahit hindi spirituality, sa relasyon, sa trabaho, sa pananalapi mo, kailangan talaga natin yan. At saka Leo, after nito, lalo na kung ikaw ang Leo na tinatahak mo ang mundo ng spirituality, meron akong ginawang video at kung gusto mong panoorin, lalo na kung ikaw ang Leo na chosen one, or meron kang calling, or tinatahak mo na ang mundo ng spirituality, then panoorin mo yung video ngayon. Okay? So Leo, ang reading natin sa posibleng maganap sa this coming February. Hanggang dito na lang. Nagpapasalamat ako sa oras na inilaan nyo, sa like, share, comment, at sa lahat ng mga Leo na nag-request ng personal reading ko. Maraming salamat sa pagtitiwalang binigay niyo sa akin. Namaste po.
Bye-bye. Okay guys, thank you sa hanggang dito pinanood nyo itong videong 'to. So dito nag-print out ako 'no, at gusto kong i-explain sa inyo dito sa videong ito yung pagkakaiba talaga ng taong may third eye at yung taong may spiritual eye. Actually eto 'no, sa aking group community sa Facebook, shine-share ko na po ito. Which is yung taong may third eye, makikita nyo, eto image lang 'to ha. So, tatlo yung third eye, tatlo yung mata niya. So, meron siyang third eye dito sa noo. Ito yung normal na taong may third eye. Okay? Image lang to ginagawa ko. Pero pag ikaw ang taong may spiritual eye, ganito. Ibig sabihin, may liwanag. Okay? So, mas may discernment ka kumpara sa normal na taong may third eye. Malaki ang pagkakaiba. Bakit? Kasi ikaw na may spiritual eye, magkaiba ang vibration frequency nyo. Kasi dito, babalik tayo ha sa mga tinuro ko sa inyo. Lalo na sa mga Gemini or sa lahat ng mga zodiac sign, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Lahat na sinabi ko. So, babalik tayo before na share ko na po ito sa inyo about sa Kundalini, about sa 7 chakra. And kasi may marami po sa akin, everyday palaging nagsisend ng email at saka sa messenger at saka sa mga group community ko na sinasabi na, Ma'am Aiko, pa-open ang third eye. Magkano ka ba? Magkano ba pa-open? Alam nyo guys, ito lang sasabihin ko sa inyo, madali lang i-open ang third eye. Pero, kung ikaw ang taong responsible, hindi mo ipapahamak ang kapwa mo. 'Di ba? Ganun yun eh. Kaya yung mga taong may third eye na nangkukulam, bakit ka mangkukulam? Yan ba ang tinuro ng Panginoon sa iyo? Ni Hesukristo? Saan nakasulat sa Biblia ang kulamin mo ang asawa mo, ang ibang tao, ang gayumahin mo, ang pabalikin mo ang taong lumayo sa iyo na hindi mo naman asawa, nag-away-away kayo, nawalan na kayo ng respeto sa isa't isa? Hindi ganun eh. 'Di ba? Dahil sinabi ng Panginoon na dito magmahalan tayo at kaya tayo nandito sa lupa, nandito sa mundong ito para sambahin ang Panginoon. Yun naman ang rason talaga kung bakit tayo nandito eh. At yung ating soul para magkaroon din tayo ng experience. Pero ang pinaka-primera una natin gagawin ay sambahin ang Panginoon. Ang ginagawa ng ibang taong may third eye, kasi mga dark sila eh, mga dark worker. Kaya tinan mo, ang laki ng pagkakaiba, di ba? Ang may spiritual eye, maliwanag, meaning may discernment. Yung lahat ng vision na nakakita nito, kasi guided na sila. Dahil eto, sabi ko sa inyo, kailangan nga ma-activate nyo itong 7 chakra. Hindi pwedeng third eye lang. Kasi every chakra, meron yung stages na ipupurify kayo. Kaya nga dito, ang left is renewal, and then ang right is blood of Jesus, which is purification. Ito ang Holy Spirit. At ditong sa taas, yung crown chakra, ang Christ consciousness. Kapag may Christ consciousness ka, divinely guided ka. Ayan. Kaya ganyang kaliwanag. 'Di ba? Ang laki ng pagkakaiba sa taong may third eye. Kaya dark nga yan eh. Yung mga dark worker na yan, third eye lang ang meron sila. Ito lang yan. Pero hindi, kasi yung soul natin, meron po tayong mga karma, trauma sa present lifetime at sa past. Marami tayong past life. Okay? So, hindi ka nagpunta dito para, alam mo, may third eye ako, lahat mo, pera. Yung pera, hindi mo madadala yan sa libingan mo. Pero ito, Christ consciousness. Ino-offer sa iyo ng Panginoon ang kanyang kingdom of heaven, which is eternity. 'Di ba? Bakit ka magiging Bakit ito lang ang gusto mo? Dahil sa kamunduhan nito eh. Material thing to eh. Which is ego yan. Kaya malaki ang pagkakaiba talaga. Kaya pag nasa tamang frequency ka, meron kang discernment. Meron kang Christ consciousness. So, eto ang dark worker, eto ang light worker. Kaya nga sinabing light dahil may liwanag. Bakit may liwanag? Dahil naandito ang Christ consciousness. 'Di ba? Kaya kailangan i-open mo ang heart mo, paakyatin mo sa crown chakra, and then ibaba mo. Dito ka magsi-circularize. Dito mo at ang soul natin kasi parang sibuyas yan. So, may stages kang natatapos, na overcome mo. Yung mga yan, na-activate mo, then yung mga stages. Kasi kailangan din natin yung trauma natin, inner child yan eh. So, kailangan mo rin ma-heal yan. So, every stages ng chakra mo, kailangan mong ma-heal,
Yan 7 na yan, bago mo ma-reach ang crown, and then pababain mo dito sa heart. So, purification, renewal, and then, yan, ang Holy Spirit, which is, shushum na ang tawag dyan sa Indian. So, yun. Kaya, ang laki ng pagkakaiba, di ba? So, guys, wag kayong masyadong makumaling sa third eye. Okay? Lalo na iba sa inyo, gusto niyo magpa-open ng third eye. Wala namang pambayad yung iba eh. Wag na kayong mag-alay ng kung ano-ano, mag-alay ng dugo or magdasal lang kayo, and then pwera pa sa pagdadasal, gumawa kayo ng tamang aksyon. Positive thinking, positive action. And then ang Panginoon na, ang universe na ang bahala. Kasi hindi naman porket perpekto ka, pipiliin ka ng universe na maging, ikaw, anointed ka na, chosen one ka na, spiritually awakened ka na. No, hindi. Ang karamihan dito na-anoint or yung merong calling, yung willing maglingkod sa Panginoon, and willing na ma-overcome, ma-heal lahat ng yan. Kaya yung taong gusto lang ang third eye, akala mo makakausap mo yung namatay mong kamag-anak, akala mo siguro makokontrol mo to, yung lahat ng vision na makikita mo, nagkakamali ka. Hindi yan ang makakita mo. At karamihan dito nababaliw. At makakita mo na lang yung mga buhay nila. Tingnan mo na lang yung buhay nila. Dahil kung ikaw ay may Christ consciousness, ikaw ang talagang light worker. Okay? Divinely guided ka na. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kahit anong klaseng buhay. Kasi less suffering ka na. Okay? Kaya kailangan linisin mo yan. I-heal mo, and para ma-heal mo, kailangan mo rin mag-yoga, exercise, syempre pagkain, tamang pagkain, self-discipline din kasi ang kailangan dyan. Okay? So matrabaho. Kung sasabihin mo matrabaho talaga. Kasi pinapolish ka ni Lord. Kumbaga sa kutsilyo, hinahasa ka niya. Kaya hindi ka pwedeng dito ka lang sa third eye. Malaki ang pagkakaiba. Okay? Para ma-attain mo to, etong liwanag, etong Christ consciousness, gumawa ka ng positibong bagay. Okay? At huwag kang mag-focus sa material. Mag-focus ka kung Kristiyano ka, kung ano man ang relihiyon mo, hindi ko alam, pero mag-focus ka kung sino man ang Diyos na pinapaniwalaan mo. Siguro naman, hindi naman sinasabi ng Panginoon mo na, saktan mo yung kapitbahay mo, ganit ko lang. Hindi naman siguro gano'n ang Diyos na pinapaniwalaan mo, di ba? Lalo na kung tayo mga Pilipino. 83% ng Pilipino is Kristiyano. Kay Hesus Kristo tayo naniniwala. Di ba? Kaya nga, Christ consciousness na andito. Which is, ang Christ naman meaning is anointed. Di ba? Pag sinabing anointed, di ba? Anointed oil, di ba? Papahiran ka. Kaya dito, pag na-reach mo yan, parang merong mga kiliti na parang may tubig na sari-saring mararamdaman mo dito eh. Dahil yan ang Christ consciousness. Yan ang liwanag na matatamo mo. Kaya meron kang discernment kumpara sa taong may third eye lang. Ang laki ng pinagkaiba, di ba? Okay? So, yan lang ang gusto kong ma-share sa inyo. At kayo nang bahalang pwede naman kayo mag-research sa internet, lalo na kung kayo ang mga chosen one, kayo ang taong merong calling, okay? Tinatahak nyo na ang inyong spiritual journey. Huwag kayong matakot, kasi you will going to step sa unknown world. Wala kayong alam dyan. Pero ang tanging masasabi ko lang, ipaubaya nyo sa Panginoon. At kailangan talaga full trust sa Panginoon. Sa Panginoon na kayo maniwala. Kung ayaw nyo maniwala sa sinasabi ko, then maniwala kayo sa Panginoon. Okay? At yung mga kilos nyo dapat positibo. Okay? Iwasan nyo ang manggulang sa kapwa. Iwasan nyo yan. At huwag kayong masyadong ma-obsess sa mukha nyo, sa katawan nyo, sa pera, sa anuman. Dahil ang Panginoon na ang magbibigay sa inyo ng biyaya. Okay? Bahala na yung ibang tao na bakit nagpapabayad ka, ganyan. Hayaan mo sila. Okay? Basta pag meron kang trabahong, kasi bibigyan ka ng mission ng Panginoon once na naging spiritually awakened ka na. Kaya kailangan panagutan mo yun.
At saka guys, hindi ibig sabihin na pag naging spiritually awaken ka na, automatically katulad kita na psychic medium. Hindi. Baka ang ibibigay sa'yo ni Lord, more on sa politiko, more on sa religious, maging pastor, maging prophecy, propesya, or sa ospital. Kasi nga, di ba sinasabi sa Biblia, in my Father's house, there are many mansion. So yung many mansion, yun yung mission na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya hindi mo kailangan gayahin ako as a tarot reader or kung ano man. Kasi siya ang magbibigay sa iyo ng mission mo. Maliliwanagan ka, lahat na intuition, magugulat ka na saan nagagaling, bigla ka na lang gagawa ng kung ganito, ganon. Ganon po yun, yan ang discernment. At para makaano ka niyan, kailangan positibo talaga ang mga ginagawa mo. Okay? So, ganun yan guys ha. At saka guys, ang universe, walang pakialam yan sa reaction mo. Ang concern niya, yung frequency mo, yung intention mo. Okay? So, kailangan maganda palagi ang intention mo, malinis ang budhi mo. Okay? Baka yung may iba sa inyo, malikot ang kamay, kung ano ang ginagawa. So, kung ano mga negative, sari-sari yan. Mahilig kang mag-chismis, manira ng tao, pag-awayin yung mga tao, negatibo yan. At tayo mga tao, time to time napoposes tayo. Kung ganun din lang, lahat tayo mapoposes talaga. Kaya kung magpapaposes ka, doon na lang dito sa liwanag, di ba? Dito sa Christ consciousness. Bakit ka magpapaposes dito sa dark? Sisirain mo lang ang buhay mo, di ba? Una-una yung kaluluwa mo. Pero ang mga tao kasi dito sa mundong ito, yung iba kasi talaga, may soul, pero nakaprogram sila. Maniwala ka sa hindi. Kaya sila mismo, hindi nila alam kung talaga bang tao sila. Normal, meron pa nga artista eh. Ay hindi mo alam yan, as long as hindi ka nakakarating dito sa Christ consciousness, hindi pa tumataas ang iyong vibration frequency. So pagka tumaas yan, ang iyong na-activate mo ang iyong chakra, and then etong sushumna, umabot na sa taas, marami kang impormasyon na makukuha. Meron tayong quantum physics, multiverse, at yung iba sinasabi nila na na-adapt sila ng alien abduction. Hindi. Hindi mo alam, sinundo ka lang ng mga kamag-anak mo sa planeta, sa ibang galaxy. Akala mo lang na-abduct ka. No. Hindi. At diyan mo malalaman yan kapag nagkaroon ka na talaga ng discernment. Christ consciousness. So marami pa yan guys. Gusto ko, kaya paunti-unti kong sinishare sa inyo dahil yan ang katotohanan. Maniwala ka sa hindi. Kaya yung third eye, huwag kang ma-obsess dyan. Ma-obsess ka dito sa chakra mo. I-align mo to. Okay? Para ma-align mo yan, positive doing talaga. Okay? Gumawa ka ng tama. Basahin mo ang Biblia. Yan ang roadmap mo na masasabi ko. Or maghanap ka pa ng ibang mga, just like ng Bible ng Jewish, or Bible ng Buddhism, Hinduism, marami pa, Taoism, di ba? Ewan, marami pa eh. Basta mag-research ka na para sa inyo. Okay guys? So maraming salamat sa oras na inilaan nyo ha. Para lang ito sa mga chosen one, sa mga taong may calling, at para lang sa mga taong open sa mundo ng spirituality. Kung hindi ka naka-resonate sa usapang ito, huwag ka naman problema. Okay? Malamang hindi mo pa time, wala ka pa sa ganong stages. Panoorin mo na lang, pakinggan mo. Kasi ako, more on nauna yung experience ko. Kaya, experience, saka research. Hindi kasi ako mahilig mag-research. Kasi, gaano karami ang re-research mo? Ang dami, sa katerban yan. Diba? Makukurta. Kaya ang nangyayari sa ibang mga taong spiritually awakened na mga intermitido, paranoid. Gusto nila sila ang advance. Hindi ka pwede mag-advance. Dahil wala kang kaalam-alam, ang Panginoon, ang universe ang mag-aano sa iyo, ang mag-a-assist. Kaya nga pag na-open mo ang heart chakra mo, divinely guided ka na. Kumbaga, possess ka na dito ng good spirit, hindi evil spirit. Okay? Yan ang malaking pagkakaiba dyan. Kaya kung magpapapossess ka rin lang, sa Holy Spirit na. Diba? Yun nga lang, kailangan mo ng pasensya, pagtsatsaga. Huwag kang magmadali dahil hindi natatapos siya ng overnight. You have to earn it. Okay? So, thank you guys. Namaste po. Bye-bye.